Okay, so the session is now being recorded. Sa topic natin ngayon ay amplitude modulation. So ano ba yung amplitude modulation? Gaya ng sinabi ko kanina, no? Ang AM, meron kang information signal. Ito yon. Ito, ang characteristic nito, low frequency. Low ano yan? Low frequency signal yan. Example nito, yung mga audio, video. Ito naman, high frequency. Ngayon, kapag kumambay ka sa, kung AM to, ang lalabas dyan, the amplitude varies. Frequency remains constant. So, ibig sabihin kung ganito nangyari dyan, nagbabari yung ating ano, yun yung tinatawag na AM, no? Mali-discuss natin, no? Okay, so the carrier is, sabi nga, made proportional to the instantaneous amplitude. Okay, so ngayon mathematical, ito yung kanyang ano, ito kasi yung signal, guys. Ito yung signal of the carrier voltage. So yung V sub T, no? Na ito yung amplitude of the carrier, no? Ito naman yung tinatawag na angular frequency, na ang omega C is 2 pi FC T. Kumbaga sa ano, kung ito yung ating carrier, high frequency ano yun, signal, ito yung amplitude, yan yung BC, no? Ito naman yung characteristic ng, kumbaga sa ano, ito yung information signal, low frequency. Ito yung V sub M. Yung omega M, angular frequency rin, pero that is 2 pi FMT. No? Ngayon, kapag chinik mo mabuti, kapag yung amplitude kasi, inad mo yung VC sa VM, usually ang VC natin, that is VC sine, kumbaga sa ano, kung i-check mo ito, no? The amplitude is simply the amplitude of the VC plus BMT. Yung BMT natin is BM sine omega MT. Yan, dito pumapasok yung tinatawag natin na modulation index. Yan ay ratio ng the modulating voltage and the carrier voltage. Kaya pwede mong mathematically i-define yung amplitude mo as VC plus VC MA, modulation index. No? Tapos sine omega M of T. So pwede kong ilabas yung VC kasi common. MA sine of omega A of T. Ngayon, guys, ano yung magiging napapansin nyo, no? Ito yung tinatawag natin na amplitude. This is the amplitude of the modulating voltage. Now, the voltage of the resulting AM, ito yung ano, VAM is A. Ito yung amplitude. Kaya kapag pagsasamahin mo yan, yung equation ng VAM T, yung A natin na VC multiplied by 1 plus MA sine omega A of T, pwede mong i-multiply sa sine omega C of T. Kaya mathematically, pwede mo itong i-distribute yung VC. Kaya magiging equivalent to VC, uh, VC sine omega C of T plus VC MA sine omega A of T then sine omega C of T. Now, ito guys, matatandaan nyo, meron tayong tinatawag na product of signs. Naalala niyo ba yung product of signs sa trigonometry?
ng sin A, sin B. Di ba may 1/2 cos, yun yung mamaya maano natin, no? Cos A minus B. Ito yung magiging ano niya, yung tinatawag natin na product of sine. So mathematically, ito nilalabas na equation. So ano yung magiging equation mathematically? O, ito yung sinasabi ko, yung product sign, cosine A minus B. So by applying that principle, because of the mathematical equation, imagine nyo, uh, sin 1/2 cos A minus B plus 1/2 cos A plus B. That is true mathematical. Kaya mapapansin nyo, kapag kinirate natin, nung dinistribute ko ito na ngayon yung magiging carrier. Now, nung dinistribute ko naman ito dito, ito naman yung tinatawag natin na lower sideband and the upper sideband. Ito yung, kumbaga sa frequency spectrum ng AM, ito yung makikita mo na mayroon ka ditong lower sideband, the frequency carrier, and the upper sideband. Di ba? Kapag nakaganito, ang tawag dyan is double sideband. No? Ngayon, yan yung standard form ng equation ng amplitude modulation mathematically. So ayun, nagets yung information mathematically ng pagdating sa AM. Now, another one, meron tayong tinatawag na frequency domain. Ito yung sinasabi kong frequency domain. Ayan. Ito naman yung time domain. Na ito yung envelope. Yung part nito is no modulation or unmodulated carrier. Ngayon, kapag nag-modulation ka pa lang, saka parang nagkakaroon ng varying amplitude. So, ito yung tinatawag natin na amplitude o tinatawag na V sub M. Di ba? Yung Vmax, nandyan din, no? Ngayon, yung modulation index natin can be defined as Vm over Vc or Vmax minus Vmin divided by Vmax plus Vmin. So, tandaan yung formula yan mamaya na magagamit natin pagdating sa AM, no? Okay. Next. Ito yung sinasabi ko kanina na envelope. Ayan, yan yung envelope, no? Okay, modulation index. Ayan. Ito yung characteristic. 0 less than M less than 1. Kasi guys, no, meron tayong may mga, ang ideal, tandaan nyo sa modulation index, M is equal to 1. Ito yung tinatawag na ideal. But, most likely tayo, nakaka-achieve lang tayo ng M less than 1. No? Itong M greater than 1, ayaw natin kasi yan ay may spurious noise o spurious signal. Nagkakaroon tayo ng over-modulation. Usually, ang M less than 1, ang itsura nun, guys, parang ganito. Let me, no? Ang M less than 1, kumbaga sa ito yung signal. Tapos ito yung isa, di ba? Okay, ito yung envelope, no? So, ito yung unmodulated carrier. Tapos nagkano ka ng modulation. So, yan yung usually na common nangyayari. Usually 70 to 80%. Ano yung itsura ng M is equal to 1? Actually, ang M is equal to 1, ganito itsura. Para talaga yan. So, parang nakaganito yan, di ba? No modulation. Tapos ito, no? So, parang nakaganyan talaga yan. As in, flat talaga. So, ito yung M. Pero ideal yan. Hindi siya realistic. Kasi imposible yan. Na walang noiseless yan eh. Imposible ang communication system ay walang noise. No, ngayon, kapag sinabi naman natin M greater than 1, ito na yung nagkakaroon ng overmodulation. Usually, nagkakaganito. Okay, ito naman dito nangyayari. Ayan, ito yung tinatawag natin na ito yung tinatawag natin na overmodulation. So kapag tingnan mo yung waveform ng M greater than 1, okay, ito yung tinatawag na overmodulated.
Ibig sabihin greater than 100% na ang ideal is 1, but that is not possible uh, in reality. Nakaka-achieve lang tayo ng M less than 1. Okay? So I hope yan ay clear. Okay, so ano pa? Oh, ito yung sinasabi ko nga na ano na M MA times 100 modulation index multiply to 100%. Okay, ito yung ano guys, so mapapansin nyo, ito yung MA less than 1 sa under modulation. Okay, ito naman yung uh, M is equal to 1 at ito yung over modulation. Okay, sana klaro yung part na yan, no? Klaro yung part na yan. Okay, next. Okay, given example, a modulated wave has a peak value of 2 volts. The carrier wave for the voltage is 1.2 sine 20 plus 15. Determine whether the signal is overmodulated or not. So, ano kaya sa tingin nyo to guys? Ano ba yung mga given sa problem na yan? So, kung titignan natin to, Vm is equal to 2 volts. O kasi, modulating voltage to. Ito naman 1.2, ito yung VC. Kung naalala nyo, may VC tayo, sine of omega C of t plus theta. Nare-recall nyo yun, di ba? Yung mga ganyan, no? Pero dito tayo ano, 1.2. So, kayo, pag dinivide mo ito, obviously, mas malaki yung numerator natin. Kaya ang lalabas is overmodulation. 1.67. So, the signal is overmodulated. So, ang itsura niyan, parang ganito. Kung titingnan mo sa time domain, sa oscilloscope, ganito yung lalabas diyan. O, di ba? So, ganito yung lalabas diyan dun sa signal na yan, no? Dahil overmodulation siya. Ayan. So, para no, mag-waveform tayo, ayan. May overmodulation. Kaya magkakaganito. Okay, so ganyan yung mangyayari. Okay, so that is called the okay, no? Yan yung overmodulation. May spurious signal ka. Ang tawag diyan spurious. Pag overmodulated kasi medyo hindi maganda, no? Okay? So sana klaro yung part na yan. Okay, next. Okay, ito guys napakahalaga, no? Sa power. Pagdating kasi sa power, meron tayong tatlo kasi yan, no? May total power transmitted. Naalala niyo yung equation kanina? Etong PT natin, ang ano kasi, ang carrier power, no? Yan yung tinatawag natin na ano na power nung ating carrier voltage o carrier power nga. Now, ganito, may tinatawag tayo na ang PLSB mo ay equal to the upper sideband na ang kanyang formula is modulation index MA squared times the PC over 4 which PC is in carrier power. Now, pag sinabi nating ito ginagamit to as total or individual sideband power rather. Ang tawag dito is individual sideband power.